Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon, magsasagawa tayo ng isang paglalakbay sa Biblia. Pero hindi para sundan ang mga hari o propeta, kundi para hanapin ang higanting si Goliath. Maghahanap tayo ng mga pahiwatig sa mga sinaunang manuskrito at sa arkeolohiya para matukoy ang eksaktong lugar kung saan inilibing si Goliath ang Filisteo. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Naglalakad tayo ngayon sa 100 na libu-libong taon na ang tanda, at ang daang ito ang naguugnay sa lambak ng Ela papuntang Jerusalem. Mga 2,000 taon na ang nakalipas, pinaganda ng mga Romano ang daan at ginawa ang mga hagdang ito na nilalakaran natin ngayon at nilatagan pa nila ng bato ang iba pang bahagi ng daang ito. At para makita ninyo kung gaano kahalaga ang daang ito, ginagamit pa rin ito hanggang ngayon. Hindi ang mga hagdang 2,000 taon na dahil pinangangalagaan ang mga iyon. Pero makikita ninyo at maririnig din. Makikita ninyo na dito mismo sa tabi natin dumadaan ang makabagong kalsada at kung aayat tayo dito, makarating pa rin tayo sa parehong lugar. Makarating tayo sa Jerusalem. At bakit ito napakahalaga? Dahil sa lambak ng Ela, naganap ang isa sa pinakamalalaking labanan sa Biblia, ang labanan sa pagitan ni David at ng higanteng si Goliath. At, gaya ng alam natin na nangyari, gamit ang kanyang tirador, tinamaan ni David si Goliath na bumagsak, pinuputol ni David ang kanyang ulo at dinala ito saan? Hanggang sa rehiyon ng Jerusalem at mula roon ay ipinakita niya ito kay Haring Saul. Nang nagsimulang lumapit ang Filisteo kay David, siya ay mabilis na tumakbo papunta sa linya ng labanan upang harapin siya. Kumuha siya ng isang bato mula sa kanyang supot. Inihagis niya ito gamit ang tirador at tinamaan ang Filisteo sa noo, kaya't ito ay bumaon at siya ay bumagsak na nakadapa sa lupa. Sa ganitong paraan, natalo ni David ang Filisteo gamit lamang ang tirador at isang bato. Wala siyang espada sa kamay, ngunit napabagsak niya ang Filisteo at napatay ito. Tumakbo si David at tumayo sa ibabaw niya, at hinugot ang espada ng Filisteo, pinatay niya ito ng tuluyan at pinutol ang ulo gamit iyon. Nang makita ng mga Filisteo na patay na ang kanilang mandirigma, umatras sila at tumakas. Kinuha ni David ang ulo ng Filisteo, dinala niya ito sa Jerusalem at itinago ang mga sandata ng Filisteo sa sarili niyang tolda. Pagbalik ni David matapos niyang mapatay ang Filisteo, dinala siya ni Abner kay Saul. Hawak pa rin ni David ang ulo ni Goliath. At dahil dito, malaki ang posibilidad na pinili talaga ni David na umakyat sa Jerusalem sa pinakamadaling daan, ang pinakamadaling tahakin na naguugnay sa dalawang lugar, at ito mismo ang daang iyon. Pero kung ang ulo ni Goliath ay dumaan talaga sa daang ito, ano naman ang nangyari sa natitirang bahagi niya? Sa katawan niya. At iyan ang sabay-sabay nating aalamin na yon. Isa sa mga tanong na kailangan nating sagutin ay, paano natin malalaman kung ang Roma noong daang ito na 2,000 taon na ay talagang umiiral na noong panahon ni David? At para dito, maaari nating basahin ang mga pag-aaral na inilathala ng Ministeryo ng mga Antigidad ng Israel. Sa mga iyon, maiintindihan natin na bihirang-bihira ang mga Romano na lumikha ng mga bagong ruta at daan. At oo, kinukuha nila ang mga rutang ginagamit na ng mga lokal na populasyon at ng mga mangangalakal, na kadalasan ay mga pansamantalang daanan lamang. At ang mga Romano naman ay pinapavimentuhan, pinapalapad at ginagawang opisyal ang mga ito. Bukod pa rito, ito ang rutang pinakaangkop ayon sa topografya dahil ang lambak ng Ela ay isang natural na daanan sa pagitan ng baybaying kapatagan at ng mga bundok ng Juda.
Kung ang daan ay dumaan sa ibang ruta, mas marami pang mga lambak at bundok na may mga paakyat at pababa. Malayo iyon sa pagiging idea noong panahong yon kung saan lahat ay ginagawa ng naglalakad o nakasakay sa mga hayop. At isa pang palatandaan ay ang maraming mga lugar na archaeological mula sa panahon ni David na itinayo sa rutang iyon. Tulad ng Hirbet Kayafa na siyang biblical na Sharaim. At ito ay nagbabantay at napoprotekta sa kalsadang iyon. At dahil sa lahat ng ito, alam natin na ang kalsadang ito ay hindi lamang 2,000 taon, kundi higit pa sa 3,000 taon ang tanda. Sa likod ko ay 400 truck ng lupa mula Temple Mount na ilegal na itinapon noong 1,979 na parang basura. 2 arkeologo ang nagligtas sa lupa at gumawa ng Temple Mount Sifting Project para hindi ito mawala. Mahigit 500,000 artipakto na ang nabawi gaya ng mga palayok mula sa Templo ni Solomon, barya mula sa panahon ni Jesus, at mga piraso ng kasaysayan na muntik nang mawala. Maging bahagi ng misyong ito, magpa-deliver ng tunay na lupa mula Temple Mount at tumulong panatilihing buhay ang biblikal na arkeolohiya. I-scan ang QR code o bisitahin ang link. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay hanggang sa makarating kami sa lugar na ito na tinatawag na Horvat Hanut o Hirbet Hanut, na ang ibig sabihin ay ang mga guho ng lugar ng pahingahan. At makikita ninyong malinaw ang mga guho dito sa likod namin. Pero ano nga ba ang mga guhong ito? Ito ay mga guho ng isang simbahan. Isang simbahan mula sa panahon ng Bizantino na siyang unang panahon ng Kristiyano dito sa banal na lupain. Ang tanong ay, ano ang dahilan ng pagtatayo ng simbahan dito? Sa lugar na sa unang tingin ay parang nasa gitna ng kawalan? Dito sa itaas dumadaan ang kalsadang dinaanan natin. Dito ito dumadaan. Pero sa paligid natin, ang natitira lang ay puro mga puno, kagubatan, kalikasan. Pero oo, may isang napaka-espesyal na dahilan kung bakit itinayo ang simbahan dito mismo. At mismo mga Bizantino ang nag-iwan ng tala ng kasaysayan ng lugar na ito. Mas partikular, mga peregrino patunong banal na lupain. Para sa mga hindi nakakaalam, ako ay isang tour guide dito sa Israel. Sinusamahan ko ang napakaraming peregrino na nanggagaling sa iba't ibang panig ng mundo para makita ang mga simbahan, ang kasaysayan at ang mga banal na lugar. Madalas isipin ng iba na modernong bagay ito, pero hindi totoo yon. Simula pa ng Kristyanismo, may mga Kristiyanong naglalakbay bilang peregrino at umaakyat sa mga makasaysayang banal na lugar upang makilala ang mga ito. At ito ay talagang laganap noong panahon ng Bizantino. At mayroon tayo mga tala ng higit sa isang peregrinong Bizantino na dumaan sa simbahang ito at nagulat ng kanilang pagbisita. At ano ang kanilang ikinuwento sa atin? Na mismong tabi ng kalsada, naroon ang simbahan. At sa tabi ng simbahan, nakilala natin na yon bilang Hirbet Hanut, naroon ang libingan ni Golias. Noon pa man, ikinukwento na nila sa atin ang tungkol sa libingan dito sa tabi na kanilang binibisita. At hindi lang sila bumibisita, may isa pa silang ginagawa rito na gagawin din natin sa dulo. At ngayon, sabay-sabay natin bibisitahin muna ang simbahan at pagkatapos ang libingan ni Goliath, katulad ng ginagawa ng mga peregrino noon. Tara na! Ito ang gitnang bahagi ng simbahan at tingnan nyo kung gaano ito kaganda. Kung lalapit tayo, makikita natin na ang buong sahig ay natatakpan ng mosaiko. At isang mosaiko na ginawa ng napakadetalyado na may mga larawan ng mga halaman, hayop at mga prutas. At ang mosaic na ito ay ginawa ng may malaking pagsisikap at dedikasyon. At ito rin ay isang mamahaling mosaic. Isa sa mga paraan para malaman natin kung gaano kamahal ang isang lumang mosaic ay sa dami ng kulay ng mga bato na ginamit.
At dito makikita natin ang iba't ibang kulay, mga shade ng abo, puti, pula. Kaya makikita natin na ito ay isang mamahaling mosaic. At dahil dito, hindi lang basta isang bahay pahingahan o lugar na pahingahan ng mga peregrino ito, kundi isang mahalagang lugar. At tama nga, ang kahalagahan din ng lugar na ito ay konektado sa pagiging libingan ni Goliath dito sa tabi. Ngayon, tuloy na tayo at papasok sa simbahan. Tara! Ang simbahang ito ay muling natuklasan noong 1985 at pagkatapos ay unang hinukay. At isa sa mga kahangahangang bagay na natagpuan dito sa lugar na ito ay ang ilalim ng lupa nito, ang kripta ng simbahan. At ngayon, sabay-sabay tayong papasok dito. Tingnan nyo kung kahanga-hanga ang lugar na ito, mga kaibigan. Hayaan yung ikwento ko kung ano ang dating makikita rito sa loob. Nang dumating ang mga arkeologo dito sa lugar na ito, natagpuan lang nila ang espasyo ng isang sarkopago. At hindi ko sinasabing may sarkopago, kundi ang espasyo ng isang sarkopago dahil noong 1985 nang dumating ang mga arkeologo dito, walang laman ang lugar, pero may bakas ng sarkopago. Kaya alam natin na may isang tao sa isang panahon na inilibing dito sa loob. Pero sino ang inilibing? Wala talaga tayong ideya. At hindi rin natin alam kung sino ang nag-alis ng sarkopago dito o kung bakit. At ngayon, narito ang tanong. Ito ba ang libingan ni Goliath? Hindi. Alam natin na hindi. Kahit na malaki nga ang espasyo, ang taas ng espasyong iyon, kapag pumasok tayo sa loob, mula sa sahig hanggang sa itaas, 1 metro at 80 ang taas na napakataas para sa isang libingan. At 2.5 metro sa 2.5 metro, ibig sabihin hindi sapat ang espasyong iyon para ilibing si Goliath, malamang. Pero ang marka ng sarkopago ay marka ng sukat ng isang karaniwang tao at hindi ng isang higante. Kaya may inilibing dito, pero hindi si Goliath. At gusto kong ipakita sa inyo ngayon ang lugar. Halika, sumama kayo sa akin. Makikita ninyo na wala nang pumapasok dito sa loob ng maraming taon at napuno na ng tubig, lupa at mga bato ang lugar. At dahil dito, hindi rin natin makita ang kabuuan ng kripta bukod pa sa hindi talaga kaaya-ayang lugar na tumambay dito. At hindi ito nakakatulong para masagot ang misteryo kung sino ang inilibing dito noon. At ngayon, para malaman kung nasaan ang libingan ni Goliath, pakinggan natin ang isinulat ng isa sa mga sinaunang peregrino, si Antonino de Plasencia. Ang huling hantungan ni Goliath ay naroon sa gitna ng daan at may isang tumpok ng kahoy sa ulunan niya. Mayroon ding bunton ng mga bato, isang bundok na napakalaki na wala nang natitirang, kahit isang maliliit na bato sa loob ng 32 kilometro. Dahil bawat dumadaan doon ay nagpapakita ng paghamak, kumukuha ng 3 bato at inihahagis ang mga ito sa kanyang libingan. Nasa tabi tayo ng kalsada at ngayon kailangan nating hanapin ang isang buntun na gawa karamihan sa maliliit na bato. Dahil kapag nakita natin yun, malamang na nasa harap na tayo ng libingan ni Goliath. Tara, maghanap tayo. Ang nakikita natin ay isang maliit na artipisyal na burol. Ito ay may taas na 7 metro at 9 na metro ang haba. At ang mga arkeologong nag-aral sa lugar na ito ay nagkasundo na, walang duda, ito ay isang artipisyal na bunton. At saka, kung titingnan,
Makikita natin na iba ito kumpara sa paligid, pero hindi lang siya naiiba sa ibang mga burol, iba rin siya sa lahat ng ibang libingan na alam natin sa banal na lupain, lalo na noong panahon ni Goliath at ni Haring David. Medyo kakaiba ang bunto na ito. Halika kayo rito. Gusto kong ipakita sa inyo kung gaano ito kakakaiba. Kung titingnan natin dito, malaking bahagi ng bunton ay gawa sa mga bato o kahit man lang nababalutan ng mga bato. Makikita ninyo, tinatanggal natin at may mga patong ng bato sa ilalim. Hindi likas dito ang mga batong ito. Sa paligid, iilan lang ang bato, pero ganitong karaming bato ay wala sa ibang lugar. At may malaking posibilidad na ang mga batong ito ay inihagis papunta sa burol na ito, gaya ng sinabi sa atin ni Antonino. Hindi lang siya, may iba pang nagsabi na kapag may dumadaan ng mga peregrino dito, namumulot sila ng 3 bato sa kanilang paglalakbay. Naghahanap sila ng mga bato, mga bilugang bato, mas magagandang bato, at mga batong nagpapaalala sa kwento ni David. Dahil si David ay naghagis ng mga bilugang bato, mga maliliit na bilugang bato kay Goliath. Kaya sila ay pumupunta, pasensya na po mga kaibigan, sila ay pumupunta rito, naghahagis ng bato dito, at sa ganitong paraan, ang burol ay lumaki rin sa paglipas ng mga siglo at milenyo. Isa itong kilalang tradisyon noong panahong Bizantino kung saan maraming Kristiyano ang bumibisita sa simbahang ito. Ngunit ito ay nawasak ng isang napakalakas na lindol noong 8 siglo at pagkatapos noon, unti-unting nakalimutan ang lugar na ito. Ngunit hindi naman tuluyang nawala sa alaala. Ang mga taga rito at mga taga-kalapit na bayan ang nagpapanatiling buhay sa tradisyong ito, na ipapasa ang kwento mula ama sa anak, henerasyon sa henerasyon. At ikinukuwento nila na doon sa Hirbet Hanut, naroon ang burol kung saan nakalibing si Goliath. At sa katunayan, may isa pang manlalakbay na dumaan dito noong 19 na siglo, isang Pranses na eksplorador na ang pangalan ay Victor Guerin. At siya ay napakasikat noong kanyang panahon at binisita niya ang lugar na ito noong 1863 at inilarawan niya ang Romanong kalsada, ang mga guho at isang napakalaking tumpok na mga bato na ayon sa tradisyon ay ang libingan ng higanting biblikal na si Goliath. At ikinuwento rin niya ang tradisyon ng mga peregrino na maghagis ng 3 bato sa tumpok ng mga bato. Ang meron tayo sa lugar na ito ay isang napaka-interesante at matandang tradisyon. Pero wala tayong kasiguraduhan na dito talaga nakalibing ang higanteng si Goliath. Ang tanging paraan para mapatunayan kung dito nga o hindi ay sa pamamagitan ng mga arkeolohikal na paghuhukay. Pero wala namang plano ang gobyerno ng Israel na maghukay dito sa malapit na hinaharap. At sa totoo lang, sa tingin ko, hindi na talaga mahuhukay ang lugar na ito. Dahil may pulisiya ang gobyerno ng Israel ng Ministry of Antiquities na huwag maghukay sa mga lugar na alam na may mga libingan o may malaking posibilidad na may mga libingan doon. At dahil dito, napakaliit talaga ng posibilidad na maghukay sila dito. Kaya hindi natin alam kung ito nga ba o hindi ang libingan ni Goliath. Ang talagang masasabi natin, batay sa kasaysayan at arkeolohiya, ay sa daang ito sa kalsadang nasa likod natin. Dumaan dito ang ulo ni Goliath na dinala ni David papunta sa Jerusalem. Kahit hindi ko alam kung nandito talaga si Goliath o hindi, o kung tama ba ang tradisyon ng paghagis ng bato dito, para sigurado lang, maghahagis din ako ng mga bato ko dito ngayon. At para tulungan ako, may espesyal tayong bisita. Hi, iha ko. Bigyan ng shalom ang tatay ko. Shalom, kumusta kayong lahat? Tingnan ninyo, dala ko ang mga bato. Nakahanda na ito. Tawag Gabriel Montan. Ito, tara. Sige, maghagis ka ng 2 tapos ako naman dito ng 1. Kaya mga kaibigan, tulad ng ginagawa ng mga peregrino noong unang panahon, gagawin din natin. Kaya Goliath, heto na tayo. Goliath!
Isa pa, Golias. Ganun nga mga kaibigan, hindi namin alam kung tama ang lugar namin. Pero may posibilidad, may malakas na makasaysayang tradisyon na nagsasabing dito nakalibing ang katawan ni Golias. Sana nagustuhan ninyo ang video natin na yon. At sa lahat na nagustuhan ito, huwag din yung kalimutan ng lagi kong pakiusap, ha? I-click ang like, bigyan natin ng suporta ang anak kong si Alim. Salamat Papa at sa lahat ng nanood. Kita-kits ulit sa susunod na linggo. Shalom mga kaibigan!